Magandang umaga at tuwag sa pagdating dito sa isang balita. Yung reports, mga kabagong balita mula lokal hanggang international. Ako si Billy Nicole Kunisi. Tara't simulan na natin ang araw sa pag-init na balita. Balitang lokal. Overpriced, grupo ng turista sa Panglao, Bohol, inireklamo ang napakamahal umano nilang pagkain. Depensa ng negosyante, binili pa ang mga paninda sa ibang lugar. Balitang national. Presyo ng bigas, tataas pa. Lumago ng 5.9 ang ekonomiya ng Pilipinas noong third quarter ng taon. Sa balitang sports, Junmar Fajardo inalay ang kanyang Asian Games gold sa yumaong ina at Pilipinas. Nasa ika-17 pwesto sa 19th Asian Games. Sa lagay ng panahon, amihan season opisyal nang nag-umpisa. 2 hanggang 4 na malalakas na bagyo pa ang posibleng papasok sa park bago matapos ang 2023 pag-asa. Sa balitang pangkabuhayan, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At Department of Labor and Employment o DOLE, mayroong 8,000 job vacancies. Showbiz Balita, Vice Ganda, naluha sa pakikipag-usap tungkol sa patuloy na pambubuli sa kanyang partner na si Ion Perez online. At live na mga nominasyon sa Grammy 2024, inaasahan na nangunguna sa mga nominasyon sina Taylor Swift at Barbie album. Ito ang inyong tagapagbalita mula sa ating lokal na mga pangyayari. Nakarating na sa kaalaman ng lokal na pamahalaan ng Panglao, Bohol ang viral post ng isang netizen na nagngangalang Vilma Uy. Matapos ito ibahagi sa social media ang nakalululang deal nila sa mga ipinaluto nilang seafood sa isang resort habang nagbabakasyon sa Virgin Island. Sa naturang viral Facebook post ni Uy, nabigla siya nang umabot sa 26,100 pesos ang kabuuang presyo ng kanilang lantakang seafood para sa kanilang pananghalian bilang mga turista. Iniatas naman ni Bohol Governor Iris Aumentado na imbestigahan ang ulat ng umano'y overpricing ito. Ayon sa kanyang Facebook post ng gobernador, magpulong ang mga lokal na opisyal ng Panglao at mga may-ari ng mga resorts sa ugnay sa kontrobersyal na ito. Gumuho din ang tulay sa bayan ng Katigbian, Bohol dahil sa overloading ayon sa mga otoridad. Iniulat ng Provincial Engineering Office na gumuho ang Borja Bridge dahil sa bigat ng 12-wheeler truck na nagtangkang tumawid noong Webes ng umaga. Sa kanyang ulat kay Bohol Governor Arthur Yap, sinabi ni Provincial Engineer Camilo Gasatan na ang maximum allowable weight limit ng tulay ay 20 tonelada. Ito po si Shari Arbutante, nag-uulat. Presyo ng bigas, tataas pa. Hindi maganda ang hinihayag ng Department of Agriculture na maaaring tumaas ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng tumaas ng 5 piso kada kilo ng bigas. Ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa mababang buffer stock, mataas na presyo ng pares sa farm stage, bunsod ng dry season, at ang pagtaas ng presyo ng imported ng mga bigas. Dahil natin sa pagtaas ng presyo ng bigas, kabuuan ng Ukraine at Russia. Ayon sa Department of Agriculture, ang retail price ng special rice ay 48 hanggang 60 pesos at 42 to 49 naman ang premium rice. Ang low field rice ay 39 to 46 kada kilo at 34 to 40 kada kilo ang regular field rice. Ice cream. Ito ka lang pala. Hey Parts, hanapan kita ng cutie. Ikaw bahala! Yun o, cutie sa IT. Cutie sa Maritime. Pak, cutie sa Cream. Cutie sa BA. Cutie sa HM. Ay, wala ka ba talagang nakikitang cutie dito? Meron. Asan?
panahon, amihan season opisyal na nag-umpisa. 2 hanggang 4 na malalakas na bagyo pa ang posibleng makapasok sa PAR bago matapos ang 2023 Pag-asa. Live mula John Russell Lumacta. Video report. Sa inyong oras, isya ang minato ng Pag-asa. Simula na ako ng season ng araw. Ito'y matapos ng Sibari. Paglakas ng mga pasiluwin sa ilang mabalang ng puso. Mahigit ko, magiging malamig ang panahon. Nasa ang itutuloy pa sa sunod ng mga araw. Okay, sa walang iluso ng Pag-asa. Wala pa naman ko ng monitor na low pressure area yung pinay sa loob ng Philippine area kung sa dito. Pag-asa siya lang ng mga bato, malakas ng kapitla ang asahan ng Pag-asa. Pasok sa Philippine area kung sa kasiliti. Upar, kung magkaos ang pang-pang dito eh. Habang Pilipinas ngayon, program sa gabi ni Analysis Service, this is with the State of Pag-asa. Pero ang pinapalawag na lang na ulit ng person. Sa mga pagkakaw sa ito, kaya inaasahan kung sila, tuwing ngayon sa pagkakaw ang dalag ng mga motor. Hindi mo pagkakaw kaplan sa mga pagkakaw. Dahil sa transition, kayo ulitin. Kasi sa kami ng kaplan. Inalay ni Gilas Pilipinas veteran Junmar Fajardo ang kanyang Asian Games gold medal sa kanyang yumaong ina. Sa kanyang Instagram post, nagpaabot ng nakakaangkot sa Fajardo para sa kanyang ina na pumanaw umano noong 2021. Makikita rin sa mga larawang binahagi ng 23 anyos na veteranong basketballista ang pagtabi niya ng kanyang gold medal sa kanyang ina. Gold medalist na aking mama, Ani Fajardo sa nasabing post. Wish I could put this medal around your neck, ma, saad pa niya. Nagbigay ng kontribusyon si Fajardo sa Gilas upang makamit ang makasaysayang gold medal sa Asian Games sa Hangzhou, China. At nasa ika-12 pwesto na ang Pilipinas sa medal tally sa huling araw ng 17th Asian Games sa China. Sa Facebook post ng Philippine Sport Commission or PFC nitong linggo ng umaga, napako pa rin sa 18 medalya ang nakolekta ng Team Philippines. Tampok ang 4 na gold, 2 silver at 12 bronze. Muling nag-uulat, Ronaldin Barrientos. Nagbabalik ang unang hatid balita. Sa balitang pangkabuhayan, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang Department of Labor and Employment o DOLE mayroong 8,000 job vacancies. Alamin mula kay Ayub Dapol. Maayong adlaw mga higala, narito ang pangunahing balita sa pangkabuhayang sektor. Sa kabila ng bahagi ng mundo, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil sa krisis sa supply chain sa mga bansa tulad ng China at India, maraming mga produkto ang nagkakaubusan at nangangailangan ng mahabang panahon bago magkaroon ng supply ulit. Ito ay naging malaking hamon para sa mga mamimili at mga negosyante, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Sa ating bansa naman, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at petroleum products. Ito ay nagdulot ng mataas ng presyo ng pamasahe at mga pangunahing bilihin.
Ito ay lubos na nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga minimum wage earners at mga magsasaka. Dahil dito, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nanganganib na mabuhay ng marangya at makakain ng masustansyang pagkain. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng pangangailangan para sa agarang aksyon ng gobyerno upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at matulungan ang mga nangangailangan. Ayon sa Department of Labor and Employment, mayroong 8,000 job vacancies sa kabila ng patuloy ng pangamba sa kalusugan at kaligtasan dulot ng pandemya. Nagkaroon ng mabuting balita para sa pangkabuhayan ng maraming Pilipino. Ayon sa Department of Labor and Employment, mayroong 8,000 job vacancies para sa mga healthcare workers, contact tracers at iba pang medical-related position sa buong bansa. Ipinapahayag ng DOLE na ang pagtaas ng demand sa mga trabahong medikal ay nagpapakita ng positibong tibay ng sektor ng kalusugan sa gitna ng pandemya. Ang oportunidad sa mga trabaho para sa mga frontliners ay nagbibigay daan sa mas maraming Pilipino na makapaghanap buhay sa gitna ng patuloy na krisis sa kalusugan. Sa kabila ng mga suliranin sa ekonomiya, tulad ng pagtaas ng kawalan ng trabaho at pagbaba ng kita, ang pagtaas ng demand sa mga trabahong medikal ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming kababayan nating makahanap ng trabaho. Ito ang inyong pangunahing balita mula sa sektor ng pangkabuhayan. Ako si Alci Dacol, nagbabalita para sa Unang Hatid Balita. Salamat at magandang araw! Showbiz Balita. Vice Ganda nanuha sa pag-usap tungkol sa history ng pagbubulis ng kanyang partner na si Ayon Perez online. At live na nominasyon sa Grammy 2024 na asahan ng nangunguna sa nominasyon sina Taylor Swift at Barbie Allen. Sa mundo ng showbiz, tungkol sa responsableng paggamit ng cellphone, ang tema ng mapasikat production number ng grupo ni John Hilario, Kim Chiu at Ayon Perez o Team JKI na napanood sa Showtime ngayong Biyernes ng tanghali. Ang karakter na ginampanan ni Ayon ay isang waiter na nagkaroon ng viral video at binatikos ng publiko kahit hindi nila alam ang punot dulo ng kwento. Naging madamdami ng palabas ng Team JKI dahil sa wagas na pagluha ni Ayon sa eksena, pinakausap niya kunwari sa cellphone ng kanyang kapatid na babae na namatay dahil sa stage 4 cancer. Narito ang mga pahayag ni Vice tungkol sa online bullying na nararanasan ni Ayon. Hindi kasi syempre, araw-araw kasama ko yan, di ba? Alam ko kung gaano siya sinasaktan ng social media. Every day he's being judged kung ano siya, saan siya galing, paano siya magsalita. Ano lang nakikita sa kanya, yung klase ng relasyon na meron siya. Every day he's being judged. Araw-araw lumalaban yan. Araw-araw lumalaban. Araw-araw nasasaktan. Kaya Mas naganang luha ang umatak mula sa mga mata ni Vice dahil sa magkahalong awa at pagmamahal na nararamdaman niya para kay Ayon. At live na ang mga nominasyon sa Grammy 2024. Inaasahan na pangunguna sa mga nominasyon sina Taylor Swift at Barbie Allen. Ang mga nominasyon para sa 2024 Grammy Awards ay nakatakdang ipahayag sa loob ng ilang oras, kung saan ang seremonya mismo ay magaganap sa Pebrero 4, 2024. Ang editor ng musika ng independent na si Roisin O'Connor ay gumawa ng kanyang mga hula sa kung sino ang maaaring manominate para sa 66th Grammy Awards. Ang katutubong na si Kero na si Noah Kahan, ang Bronx rapper na si Ice Spice, ang British pop singer na si Ray, ang Icelandic artist na si Leivey, at ang British singer na si Pink Panthers ay lahat na hinuhulaan na tatakbo sa kategoryang Best New Artist. Samantala, ang anti-hero ni Taylor Swift, ang runway hit single ni Miley Cyrus na Flowers at ang R&B earworm hit ng SZA na Kill Bill ay maaaring tumakbo para sa Song of the Year. Si Swift ay naghahanda para sa isang record na ikapitong nominasyon para sa Song of the Year.
na magpapadala sa kanya sa paglalayag na lampasan sina Paul McCartney at Lionel Richie bilang ang pinaka-nominadong artist sa kategorya ayon sa Billboard. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ito lamang ang mga pangunahing balita ngayon. Manatili sa unang hatid balita para sa mga susunod pang mga balita. Muli, Nicole Dominici maging updated sa mga pinakabagong balita. Dito lang sa unang hatid balita. Una sa balita, kasunod ang aksyon. Magandang araw sa inyong lahat.